Hi! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam, Trabahong Abroad. Kung kayo po ay bago pa lang sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share po sa mga kakilala po natin na naghahanap po ng mga legit agency papuntang abroad. So ito pong YouTube channel ko ay hindi lang po isang trabaho or hindi lang po isang bansa. So marami pa pong possible na bansa at marami din pong klaseng trabaho na before na in-applyan ko. So I wanted to share with you sa mga legit agency na in-applyan ko before at sa mga agency rin na mga possible at legit agency na nakaalis din po ako. So marami kasi nagtatanong kung nasan daw po ba talaga ako. So currently nasa Hong Kong po ako. So marami kasi nagtatanong kung nasan daw po ba talaga ako, kung nandyan daw ba ako sa Turkey or ano. Wala pa po ako sa Turkey ngayon, but before, nagkaroon po ako ng chance na makapunta at makapag-work sa Turkey. So, about po sa Turkey, regarding din po sa Turkey, marami kasi nagtatanong. So, marami din pong nagtatanong sa mga agency. So, ibablog ko rin po sa susunod yung bagong mga agency na mga alam ko po kasi nadagdagan siya eh. So, good news po kasi possible na rin po na tumanggap sila ng mga first timer. So, ibablog po natin yan sa susunod. So, by the way, ngayon po kasi sa mga gusto pong magtrabaho sa Turkey, gusto ko po sana kayo na magkaroon ng kaalaman kasi yung iba rush na talaga, nagmamadali na. Dito kasi sa Hong Kong, kapag ikaw po ay ex-abroad, sa Hong Kong kasi masasabi kong mahirap na trabaho. Kung ikaw ay galing sa Pilipinas or natenga ka ng matagal sa Pilipinas or galing ka dito sa Hong Kong, nahihirapan ka, mas mahirap po ang trabaho sa Turkey. Kung dito po all around, mas grabe din po doon. At meron din po tayong 3 months na talagang babad ka sa araw. Dito naman kasi kahit papano ang summer dito, hindi ka naman babad sa araw. So, ang mahirap lang kasi dito, hatid sundo mo yung mga bata, mamamalengke ka, mag-grocery ka. Doon naman kasi talagang as in, possible do sa 3 months na yon na hindi ka rin makakapag-off dahil nasa yati kayo or nasa dagat kayo kasi summer. Yun yung pinakasad. Kaya maraming Pilipinang ayaw rin talaga ng summer. Tapos, pag winter naman, mas mahaba ang gabi nila. So, sa puyatan naman, depende rin sa employer. So, parehas lang din dito. Kahit saan naman pong bansa. Masasabi ko na mas okay kasi pagdating sa rules, regulations ng kontrata ang Hong Kong compare sa ibang bansa, lalo na po sa Turkey. Bakit po? Kasi, ito lang po, i-share ko lang po kasi maraming nabibigla, nagmamadali kasi nga malaki nga po ang sahod is 900 na nga po. Pagka ex-abroad, pagka galing po kayo doon, meron na pong nagpapasahod ng 11, 12, 13 dollars. Pero pagka first timer po kayo is 900 USD. So, nasa 55 po ata yun. So, kayo na lang po ang mag-multiply. So, 900 times 55 per peso. Ang pagkakaiba po kasi, once na terminate po kayo, dito kasi maraming termination talaga sa Hong Kong. Marami din pong termination at mas maselan po ang Turkey. So, dito po kasi kahit papano, may mga na-terminate, may mga consideration naman na na-terminate ng umaga. Bihira yung hating gabi. Pero doon kasi ang termination sa Turkey, kahit gabi o madaling araw, ito-terminate ka. Yun yung pinakasad. Sa sahod kasi wala tayong masabi, talagang mas malaki siya sa lahat pagdating sa pagiging nanny o helper sa Turkey. Then one thing na pinakasad talaga is, kasi marami nagtatanong sa akin kung maganda daw ba Turkey. Maganda po kung saan maganda, kaso syempre, wag po tayo padalos-dalos ng apply. Kailangan po mag-research po muna kayo sa mga ibang nagba-vlog din na nasa Turkey. Kasi iba na po yung rules ngayon compare nung dati mas mahigpit po kasi ngayon. Pag na-terminate ka, ikaw po mismo ang sasagot ng pamasahe mo pa uwi. Hindi po katulad dito sa Hong Kong, kung gusto mong bumalik sa Hong Kong, meron kang 14 days na makapaghanap ng ibang amo. Yun nga po, meron kang 14 days na makapaghanap ng bagong amo.
And then, meron kang 100 or 200 HKD pamasahe mo. Kasi ibang employer, binibigay lang 100. Pero totally dapat, pagka may connecting flight ka, is 200 HKD. Tapos, ang plane ticket mo, sagot din ni amo once na terminate ka. On the spot ka, break contract ka, basta nag-break contract ka, sagot ni employer kung ilan ang pinasok mo, yan, babayaran din niya. Pero kapag nag 1 month notice ka, hindi niya nababayaran yun. Pero once na, maganda kasi rules dito talaga sa Hong Kong. Pero compare sa Turkey, pagka terminate ka, ikaw mismo ang sasagot sa pamasahe mo. Kaya marami pong nagiging illegal sa Turkey. Once ibinaba ka ng employer, kailangan makahanap ka kagad ng bagong amo. Kung hindi ka nakahanap ng bagong amo, magiging illegal ka. Marami pong nahuhuli sa Turkey ngayon. So marami kasi tayong kababayan na nagtatanong sa akin na malaki daw sahod, talagang atat na atat sila. Bago po kayo maging atat sa pag-a-apply, kailangan po muna ninyo mag-research. Opo, malaki po talaga ang sahod sa Turkey, pero i-compare po natin, masasabi kong kahit papano, pero depende naman po sa inyo yun eh. Kasi kung kaya nyo naman po tapusin yung kontrata nyo kahit na ganong mabungangera yung amo, kasi ang problema kasi doon, yun nga, mabunghanga yung amo, normal na yun sa lahat ng, kahit sa lahat naman ng bansa, meron talagang ganun eh. Kulang sa pagkain, kahit dito sa Hong Kong, meron din. Mahaba yung oras ng trabaho, kahit saan, kahit dito sa Hong Kong, ganun din. Tapos, pagka day off mo, yung iba daw, pinauuwi ng maaga. So, maraming reason eh. Tapos, mahaba yung oras ng trabaho. Kagandahan kasi sa Hong Kong to Turkey, ang Hong Kong kasi pag nag-day off ka, ganun din, pauwiin ka ng, may limit yung oras mo, pauwiin ka, tas maglilinis ka pa rin. Ganun din kasi yung iba sa Turkey, pero hindi ko naman nila lahat, Pero yung iba naman, as in 24 hours, pero yung iba naman, pinaglilinis pa din. Tapos, kagandahan sa Turkey kasi sa Hong Kong dito, once sa pinag-day off ka, wala kang allowance. Sa Turkey, meron 800 sa pera nila. So, hindi mababawasan yung sahod mo. Yun din ang kagandahan, advantage. Dito naman, maraming stat. So, may mga mid-autumn festival. So, ayan, may Chinese New Year, may Christmas, may New Year. So, kapag pinapasok ka ng amo mo, babayaran ka. Sa Turkey naman, hindi. Kasi ang day off kasi sa Turkey, wala siyang fix. Hindi kagaya dito, Saturday or Sunday. Pero normally, Sunday ang day off sa Hong Kong. Sa Turkey kasi, pwede kang ipag-day off ng amo mo ng Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Hindi kagaya dati kasi. Friday, depende sa amo. So, hindi po siya pare-pareho. Dito rin naman kasi kagandahan, minsan di na rin natin kailangan ng apartment o boarding house. Kahit saan pwede kang matulog. Yung mga taga Hong Kong talagang nakakaalam. So, pwede kang maglatay dyan sa park, matulog ka. Pero sa Turkey, kailangan mo mag-boarding house. So, wala yung latag-latag na segment na ganun. So, yun yung pagkakaiba. So, bago po kayo mag-apply papuntang Turkey, kailangan nyo pong tigasan yung loob nyo na kaya ko bang tapusin ang trabaho. Kung kayo po ay taga Hong Kong at gusto nyo pong mag-transfer sa Turkey, kung dito mabunga kinat nyo yung kontrata nyo, mas lalo na po doon. Paano kung mas grabe pa doon, i-break contract nyo din, sayang. Totoo lang, ang gasto sa Turkey malaki po, hindi po siya, bawat agency kasi iba-iba ang gastos. Merong agency na visa lang ang gagastusin, merong agency na visa, mga application mo, etc. Marami ding gastos, medical, yan. Depende kasi sa agency, hindi siya pare-parehas. Tapos, hindi rin pare-parehas ang paalis ng agency. So, merong agency na mabilis magpaalis, merong agency na mabagal magpaalis. So, yun po.
So, pasensya na po kung medyo magalaw yung ating camera or nahuhuli po yung boses ko siguro sa Wi-Fi. Pero wanted to explain to you, kung nasa Middle East po kayo, marami kasing nagtatanong na gusto nilang tumalon, gusto nilang i-break yung kontrata nila kung nasaan man po sila, Middle East or ano. Bago po kayo mag-break, siguraduhin nyo po na kaya nyo po yung trabaho sa Turkey. Kasi kung ano po yung nararanasan nyo sa Middle East or kahit dito sa Hong Kong or Malaysia or Singapore, same lang din po sa Turkey or mas grabe pa. At medyo maselan po kasi yung mga employer po sa Turkey. Kung ikaw po ay first timer na nag-abroad tapos break contract ka, mako-question mark ka ng employer. Hindi sila totaling kumukuha ng mga break contract. Maselan talaga sila. Ngayon, kailangan po tapusin ninyo yung kontrata ninyo. Yun po yung pinaka-tip ko sa inyo. Kung first timer po kayong umalis at gusto nyong tumalon sa Turkey, so, hindi po nyo pwedeng i-break yung kontrata ninyo kasi baka isa po yan sa magiging dahilan kung bakit di po kayo napili. So, mas mainam po na i-finish contract nyo yun, at least maganda po yung record nyo. Ngayon, sa mga ex-abroad po na kagaya ko, halimbawa may mga break contract ka, pero meron ka rin mga finish contract, wala naman din pong problema yon. Wag lang po yung first timer kang aalis, tapos, wala ka pang 1 year, gusto mo nang i-break yung sarili mo or gusto mo na i-cut yung kontrata mo dahil gusto mong tumalon sa Turkey, wag nyo pong gagawin iyon. Tapusin nyo po muna yung kontrata ninyo and then saka po kayo mag-apply. At bago po kayo mag-apply, kailangan nyo rin pong umuwi ng Pilipinas. Wala pong cross-country sa Turkey. Wala pa po akong nababalitaan na cross-country. Kailangan nyo pong umuwi ng Pilipinas kasi ipaprocess po legally sa Pilipinas yung mga papeles po papuntang Turkey. 2 to 3 months. So, depende rin po yun eh. Kung wala naman po kayo magiging problema sa medical, 2 to 3 months, makakalis na po kayo. Yung mga gastos po, depende po sa applyan ninyo. So, ibablog ko po yung mga latest na agency, pati po yung phone number, para po makapag-apply kayo. And mas mainam po kasi talagang finish contract po kayo. So, yun po yung magiging advice ko po sa inyo, na sana po matapos nyo po yung mga kontrata ninyo, na wag po kayo magmamadali kasi iba po talaga ang trabaho sa bansang Turkey. So, yun po. So, sana po ay nasagot ko po yung mga katanungan ninyo. And then, sa susunod na vlog ko po, yung mga agency para makapag-apply po kayo kung talagang interesado po kayo. So, yun lamang po at maraming salamat.